Panibagong araw, panibagong loan up review na naman po ang pag-uusapan natin ngayon at sisilipin natin ngayon, which is ang tinutukoy ko po dito ay si V Plus Pera Mabilis Cash Loan. So, itong si V Plus, nawala na talaga din siya sa Play Store. And then, bumalik siya. Na-release ulit siya noong September 2024 of this year. And then, nag-update nga po yung app niya on October then this year. So, ngayon nga po, i-review natin, sisilipin natin, ano ba ang meron ngayon sa V Plus Loan App? Recommended ba na mangutang dito? Gano'n nga ba kabilis ma-approve yung cash loan natin dito? Paano nga ba mag-apply? Ano nga ba yung mga requirements niya? At ito, magkano yung interest rates niya? Kaya naman bago nyo siya i-try na i-download or mangutang dito or mag-apply dito, tingnan nyo muna tong video ko na ito, kasi ako muna yung susubok para makita nyo yung flow. And kung gusto nyo yung kanyang kalakaran o kanyang process o kanyang mga offer, then go. I'll try it first. So without further ado, search ko lang siya sa aking Play Store. Anyway, si V Plus Pera Mabilis Cash Loan po is under po siya the Philippine Vastness Lending Corporations, which is po as I visited the SEC website po, So I found out na naka-registered po siya. So good yun. Legit tayo dito. But doesn't mean okay nga siya. Kaya nga sisilipin natin So open na po natin yung app. And then after that po, dashboard na po agad ni V Plus. Over po si V Plus loan up po ng up to 50,000 pesos sa first loan niya ito. Ang loan term niya po is up to 121 days. So gano'n ko totoo. Then yung interest rate daw is 0.05% daily. First, para mapasok po natin yung app, click lang po natin tong apply now. As usual po, we need to enter our mobile phone number here and then click lang natin tong get code para masundan tayo ng verification code. Then after that po, click lang po natin tong sign up or sign in. After that po, bumalik siya sa dashboard. Nakakaloko din na si V Plus So yun, bumalik siya sa dashboard. So click ulit natin tong apply now. We need to agree this privacy statements nila to access the camera, memories, location, yung mga ganito pong mga ganap po. Click lang po natin itong agree para makapag-proceed po tayo. So, yan. I-allow lang po natin to. And then after that, nakalagay po dito na we need to select an ID to verify our identity. So, ito nga po pala yung mga recommended IDs po na kailangan nila. So, kung wala naman tayo sa na-mention sa recommended ID, so we can try naman the other options dito sa may baba. So, ayan yung mga yon. So, anyways, isa lang yung pipiliin po natin dyan. Here po, we need to upload a clear picture of our ID. So, after that po, next step po is a photo with ID card. So, ito po yung selfie-verification po niya, So, i-click lang po natin itong next and then magsa-selfie na po agad tayo as usual. So, dito po sa identity information, so we need to fill up our education, marital state, number of credit cards, email, gender, residential address, yung mga address po na need nila. And then dito sa baba, nanghihingi sila ng alternate mobile phone number. Optional lang naman. As well as the Facebook account. Ito naman tayo sa Facebook account, pero buti na lang optional siya. And then the Viber account is optional din. So kapag optional kasi usually hindi ka talaga siya pinifill upan. So after filling up this information that they need po, click lang po natin itong save and then next tayo. Here po, we need to fill up the work information. So yung company name, company address, address details, company phone number, profession, work experience, monthly salary, at payday. So after filling up the information, the work information that they need po, click lang po ulit natin itong save. Need to provide naman the emergency contacts naman, yung character reference po. So, nangangailangan sila ng ilan to? 5. 5 ang kailangan nila. Fill upan lang po ulit natin to. And then, next po tayo by clicking save. So, sa next naman po is the withdrawal information na. So, pipili tayo dito kung e-wallets ba or bank account. Sa e-wallet po, so, ito yung mga e-wallets nila na pagpipilian natin. So, of course, si Gcash tayo, Click natin. So, we need to fill up our account name sa ating Gcash account and then, of course, the account number. And then, after that po, i-click lang po natin itong submit. Agad po, system generated siya kasi meron na akong loan offer agad. So, wala tayong kahirap-hirap dito. Instant yung approval. Agad meron na tayong offer na 4,000 pesos sa first loan. Nakalagay dito, may loan terms na tayo na 121 days. So, gano'n to katotoo. So, dito sa baba is the loan period. So, dito na rin yung interest rate. So, ibaba lang po natin. So, sa loan period, meron po akong offer na 2 periods, 3 periods, tsaka 4 periods. Dito po sa repayment schedule,
schedule, no? So, ito na. So, ang first payment ko na po is on November 25 na. 7 days to pay lang pala sa unang loan. So, ang next payment ko na, yung 40 pesos na nababayaran ko daw sa March 20, 2025. So, para makomplete ko lang yung 121 days na loan terms nila, no? In-extend niya ng ganun. So, alin mo yung 40 pesos na kayang-kaya mo naman di bayaran yan. Nakakaloko yung ganito. Nakakaloko yung ganitong loan terms. Niloloko lang talaga tayo nito eh. Nakalagay kasi dito sa baba, pay the 1 period installment on time. The 2 period or the second period installment will be waived. O, diba? Kalokohan lang talaga eh. So, mag-waive daw to kapag daw on time daw ako magbayad sa first period ko. Anhin mo nga itong 40 pesos. Yung i-waive pa nila to ha. Sa March 20 yung deadline niya, yung June niya. So, anhin mo nga ito. So, clearly po, parang deceiving siya talaga. So, promotional lang talaga nila itong pa 121 days to pay. Pero look at the amount kasi, 40 pesos lang. Naluloko lang talaga tayo nito eh. Anyways, dito tayo mag-focus sa pinakakita talaga nila sa atin na itong 7 days to pay, itong first period ko. Nga po silang hihingin sa akin na 4,520 pesos. So, ngayon, no, 4,000 yung loan amount ko. So, kukumpitin ko to ha. It is equals to 13% for 7 days to pay. 13%. And ito pa nga, tayo nagtatapos pala doon. So, i-click natin tong details na ito, no? Ito nga po yung schedule niya. Diyan yung breakdown niya. Ito daw yung principal. Ito daw yung interest rates po. So, nakalagay nga po dito, no, sa may baba, no? Meron siya tinatawag na upfront service fee na 1,000 pesos na ibabawas daw ito sa 4,000 pesos. Ganun siya. So, anyways, gugulat ako dito eh. So, nakalagay dito sa detail, service fee niya is 1,520 pesos daw. Meron akong VIP discount ng 520. Kaya nga po yung upfront service fee ko na ibabawa sa loan ko is 1,000 pesos na lang. So, kung 4,000 ang loan amount ko, ang matatanggap ko na lang po is 3,000 pesos, right? Kasi ibabawas yung service fee na ito. Pero ang total amount to pay ko is 4,520. Again, sa 7 days to pay, 13% yung interest rates niya according to my computations. And then, meron pa siyang ibabawas na 1,000 pesos. Hindi siya buong matatanggap, 3,000 pesos na. So, lumalabas po ang service fee niya po sa akin is 25%. Ngayon, iba pa yung interest rates niya sa akin na, yun nga, nakambit kaya na 13%. 13% plus 25%. So, 38% sa 7 days. 7 days. Grabe. At taas. Palipat natin sa 3 periods. Sa 3 periods naman, po yung breakdown of payment niya. Mataas pa din talaga. So, according to my computation, no, so lumalabas po yung kanyang interest rate sa akin sa 3 periods is 27%. So, ang service fee po sa akin sa 3 periods ni V Plus po is 800 ma-minus doon, no. 4,000 yung loan amount ko, 3,200 na lang po yung matatanggap ko, plus 27% na interest nila. Ang taas talaga. The longer, syempre, the higher the interest din yung bibigay nila, diba? So, kapag pinili ko naman yung 4 periods po, no, bumabaw yung aking loan amount. Naging 3,000 pesos na lang siya. Bakit naman ganun? So, ito po yung breakdown of payments niya sa 4 periods. Ang taas pa din. So, anyways, wala akong balak mag-loan sa ganito. Hindi ko siya bet. Hindi ko siya bet dahil hindi ko siya nire-recommend sa inyo. Laya ko sa loan up na ito, punta tayo sa aking account. So, pwede po siyang i-delete po kapag wala po tayong records dito, of course. So, i-click lang po natin tong account. And then, dito po sa baba nakalagay delete account. So, click lang natin yan. Agad naman po is na-delete siya agad automatically. So, sa dashboard, bumalik siya na ganito kasi wala na nga po akong account. Dito na-delete ko siya kaagad. Kasi hindi ko bet yung ganitong loan up. Pero at least, di ba, no, na-i-share ko siya sa inyo. Napakita ko sa inyo yung process. And if you decide kung gusto nyo pa rin siyang ituloy, wala na parang magagawa yung choice niya. Pero at least, nagiging aware na kayo dito sa loan up na ito bago nyo po siya i-try. So, pag-isipan niyo po talagang buti bago po kayo mag-avail sa pa-loan po ni V Plus. So, by the way, sino po dito sa inyo ang may V Plus loan? Sa experience nyo, okay ba talaga itong loan off na ito? So, kumusta yung customer service niya? So, let me know in the comment section below. So, anyway, i-update ko kayo ha regarding V Plus. If ever may bagong updates and improvements or mga bagong ganaps dito, kaya dapat po nakasubscribe kayo talaga and click yung bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. So, yun lamang po. I hope po may natutunan kayo sa video. I hope po nakatulong tong video sa inyo. Kung gusto niyo yung video, please don't forget to like and share. And thank you for watching this video. Bye!